Tapusin mo na ang usapang yan. Ngayon na. Ang lamig ng boses na yon. Napahinto si Amara sa pagtimpla ng kape. Ang mamahaling tasa ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Mula sa veranda ng kanilang mansyon sa Cebu, tanaw niya ang perpektong bughaw ng dagat. Naririnig ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Ang hangin ay mainit, pero isang hindi maipaliwanag na kilabot ang gumapang sa kanyang mga braso. Ito ang boses na hindi niya kilala. Ito ang boses ni Dionisio Aragon kapag inaakala niyang walang nakakarinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ang kanyang asawa, malapit sa infinity pool. Suot ang puting linen shirt, nakatalikod sa kanya. Ang isang kamay ay nakapamulsa, habang ang isa ay may hawak na cellphone sa kanyang tainga. Ang tindig niya ay iritado, malayo sa mapagmahal na lalaking humalik sa kanya kaninang umaga. Wala akong pakialam sa mga dahilan niya. Sabihin mo sa kanya, ang hindi pagsunod sa akin ay may katumbas na kabayaran. May pagbabanta sa bawat salita. Gawin mo. Click! Ibinaba ni Dionisio ang tawag at huminga ng malalim na para bang nag-aalis ng isang masamang hangin sa kanyang dibdib. At nang humarap siya kay Amara, nawala ang lahat ng bakas ng bagsik. Napalitan ito ng isang matamis na ngiti, ang ngiting unang nagpatibok ng kanyang puso. Ang ngiting nangako sa kanya ng isang payapang mundo. "Good morning, my queen." Bati nito. Ang boses ay malambing na ulit. Napalunok si Amara. Pinilit niyang ngumiti pabalik. "Good morning, love. May problema ba?" Lumapit si Dionisio at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at hinalikan ng kanyang leeg. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay tila sinadyang pawiin ang alinlangan sa kanyang isip. "Wala, love. Trabaho lang. Alam mo na, may mga taong kailangan lang ng kaunting tulak para gumalaw." Isang butil ng pawis ang pumatak sa noo ni Amara. "Sino ang kausap mo?" Tumawa ito ng mahina. "Huwag mo nang isipin yon. Masyadong maganda ang umagang ito para sirain ang mga problema sa opisina." Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito. "Ang gusto ko lang isipin ngayon ay ikaw, ang aking nag-iisang bituin." Ilang oras lang ang nakalipas. Sa parehong lugar na ito, inilatag ni Dionisio ang mundo sa kanyang mga paa. Nag-aalmusal sila ng sariwang prutas at mainit na pandesal. Isinuot nito sa kanyang leeg ang isang kwintas na may kumikinang na diamante. "Para sa aking asawa," bulong nito. Isang maliit na regalo bago ang malaking sorpresa. Ang sorpresa ay isang folder na may logo ng Aragon Corp. Sa loob, naroon ang mga plano para sa kanyang pinapangarap na comeback album, isang multi-million peso project na magbabalik sa kanya sa entablado, hindi bilang isang lounge singer sa isang maliit na bar sa Cebu, kundi bilang isang tunay na recording artist. "Gagawin natin ang lahat para sa'yo, Amara," sabi ni Dionisio. "You deserve the world." Napaiyak siya noon sa sobrang kaligayahan. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, ng pagkanta para sa mga lasing na customer, para lang may makain. Sa wakas, narito na ang kanyang katuparan. Narito na si Dionisio, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa mga mata nito, ang alaala ng malamig na boses ay bumabalik. "Sa salamat sa kwintas, love. Ang ganda." Sabi niya, sinusubukang ibalik ang init sa pagitan nila. "Wala yan kumpara sa ganda mo," sagot ni Dionisio, at hinalikan siya sa labi. "Mamayang gabi, ipapadala ng mga abogado ko ang draft ng kontrata sa email mo para masimulan na natin ito kaagad." Tumangulang si Amara. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa kanyang dibdib. Baka nga trabaho lang. Baka nag-overthink lang siya. Pagod na siyang mag-isip. Pagod na siyang makipaglaban. Ang gusto niya lang ay maniwala. Ginugol niya ang buong araw na sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay perpekto. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan,
Pinanood ang paglubog ng araw at hinayaan ang sarili na malunod sa karangyaan na ipinagkaloob sa kanya. Pagsapit ng gabi, gaya ng ipinangako, isang email ang pumasok sa kanyang inbox mula kay Attorney Felipe Roxas. Subject: Recording and Talent Management Contract, Amara Reyes, Aragon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula ng lahat. Binuksan niya ang attachment. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga pahina ng legal na dokumento. Karamihan ay mga salitang hindi niya maintindihan. Standard terms, royalties, marketing budget. Ngumiti siya. Totoo nga. Lahat ng ipinangako ni Dionisio ay narito. Akmang isasara na niya ang laptop nang may isang linya sa ilalim ng Section 8, Special Provisions, ang nakakuha ng kanyang atensyon. Binasa niya ito ng mabuti. Sa pagkakataong hindi magampanan ng artista ang kanyang mga obligasyon dahil sa anumang kadahilanan, kabilang na, ngunit hindi limitado, sa pagkakasakit, pag-ayaw, o kawalan ng kakayahan, kusang loob niyang ipinagkakatiwala ang lahat ng kanyang ari-ariang intellectual property, at mga kasalukuyan at hinaharap naman na present and future inheritance sa pamamahala ng Aragon Corp bilang kabayaran sa pinsalang idinulot. Napakunot ang noo niya. Mana? Bakit nasama ang mana niya mula sa kanyang mga yumaong magulang? Binasa niya ulit at ulit. Ang mga salita ay tila lumalabo sa kanyang paningin at ang malamig na kilabot na naramdaman niya kaninang umaga ay bumalik. Mas matindi, mas nakakaparalisa. Ang perpektong mundo niya ay biglang nagkaroon ng isang malaking bitak. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Navarro sa Maynila ay may sariling bigat. Hindi ito ang payapang katahimikan na dulot ng kapayapaan. Ito ang katahimikang nagbabantay, ang katahimikang naghihintay ng maling galaw. Dito, natutunang sukatin ni Celestine Navarro ang bawat hininga, bawat hakbang. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin na kasing taas niya, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang suot niyang itim na silk dress ay simple pero elegante, isang bagay na pinili niya ng may pag-iingat. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pag-iingat na yon. Hindi ba masyadong simple yan? Ang boses ni Congressman Victor Navarro ay pumasok sa walk-in closet na parang isang malamig na hangin. Hindi ito tanong, kundi isang hatol. Hindi lumingon si Celestine. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking matikas, makapangyarihan, nakatayo sa likod niya na may pagsusuri sa mga mata. Itim ang tema ng party, Victor. Mahinahon niyang sagot. Alam ko, sabi nito. Lumapit at hinawakan ang tela ng kanyang damit. Pero asawa ka ng isang Congressman, Celestine. Hindi ka dapat nagmumukhang simple. Dapat nagmumukha kang mahal. May diin sa huling salita. Isang paalala. Napayuko na lang siya. Magpapalit ako. Ilang taon na nga ba siyang ganito? Isang palamuti. Isang magandang larawan sa tabi ng kanyang makapangyarihang asawa. Ang kanyang mga opinyon ay mga mungkahi na laging nangangailangan ng pag-aproba. Ang kanyang mga desisyon ay mga draft na laging may huling rebisyon mula kay Victor. Ang party ng gabing iyon ay para sa mga kasamahan ni Victor sa politika. Gaya ng dati, gumanap si Celestine bilang perpektong asawa. Ang kanyang nangiti ay laging tama sa tiyempo. Ang kanyang mga tawa ay laging mahinhin. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga charity work, ang mga bagay na pinagkakaabalahan niya habang abala ang kanyang asawa sa paglilingkod sa bayan. You are my greatest asset, my dear. Bulong ni Victor sa kanya habang magkatabi sila. Ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang, isang pag-aari. Pauwi na sila sa sasakyan nang lakasan niya ang kanyang loob. Victor, panimula niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Gusto ko sanang humingi ng permiso. Itinaas ni Victor ang isang kilay.
Hindi inaalis ang tingin sa daan. Permiso para saan? Mayroon kasing Women's Empowerment Workshop sa Cebu sa susunod na linggo. 3 araw lang para sa isa sa mga charity na tinutulungan ko. Cebu? Agad na sumama ang mukha nito. Hindi pwede. Meron tayong dinner kasama si Senator De Marco sa Biyernes. Pwede naman nating i-reschedule yun. O pwede kang pumunta ng mag-isa. Mahalaga lang talaga sa akin to, Victor. Huminto ang sasakyan sa isang red light. Humarap si Victor sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano ang mas mahalaga? Ang mga walang kwentang workshop mo o ang kinabukasan ng karera ko? Naramdaman ni Celestine ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito walang kwenta. Nakita ni Victor ang determinasyon sa kanyang mukha. Bigla, nagbago ang anyo nito. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Sige, sabi nito, na ikinagulat niya. Pumunta ka. Di talaga? Oo naman, pero sa isang kondisyon. Lumapit ito sa kanya. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng pangalan ko. Maging mahinhin ka, maging disente, at higit sa lahat, tandaan mo kung kaninong asawa ka. Isang banta na binalot sa pag-aalala. Tumango na lang si Celestine, lunok ang anumang pagtutol na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang 3 araw na kalayaan ay sapat na. Kailangan niya ito. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at nagtungo sa maliit na library sa kabilang kwarto. Binuksan niya ang isang lumang photo album. Naroon ang mga litrato niya noong dalaga pa siya. Nakangiti, tumatawa ng malakas. Ang mga mata ay puno ng pangarap. Isang litrato ang hinaplos niya. Kuha ito sa kanyang graduation. Yakap ang kanyang yumaong ina. Ang ina na laging nagsasabi sa kanya na huwag hahayaang tapakan ng sino man ang kanyang pagkatao. Sino na nga ba ang babaeng to? Nasaan na ang tapang sa kanyang mga mata? Napabuntong hininga siya at isinara ang album. Akmang ibabalik na niya ito sa estante nang may napansin siyang isang folder na hindi dapat naroon, naiwan ni Victor sa ibabaw ng mesa. Private and confidential ang nakasulat. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, kinuha niya ito. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ang folder. Sa loob ay mga bank statement at mga papeles ng fund transfer. Binasa niya ang mga pangalan ng kumpanya. Veridian Holdings, Azure Development Corp, mga pangalang banyaga sa kanya. At sa gitna ng mga numero at transaksyon, paulit-ulit niyang nakita ang isang pangalan na sobrang pamilyar. Ang sarili niyang pangalan, Celestine S. Navarro. Nakatayo siya roon sa gitna ng katahimikan ng gabi, hawak ang ebidensya ng isang bagay na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang mali. Sa ilalim ng ilaw ng lamesa, malinaw na malinaw ang kanyang pangalan, nakalista sa tabi ng mga halagang hindi niya kayang bilangin, patungo sa mga kumpanyang ni minsan ay hindi niya narinig. Ang hangin sa Cebu ay may dalang pangako ng kalayaan. Para kay Amara, ito ay isang paalala ng kanyang mga pangarap. Para kay Celestine, ito ay isang hininga ng sariwang hangin mula sa nakakasukang karangyaan ng Maynila. Ngunit sa loob ng conference hall ng resort, kung saan ginaganap ang workshop, pareho silang nakasuot ng pamilyar na maskara. Ang mahalaga ay suportahan natin ang ating mga asawa, sabi ng isang babae sa kanilang sharing circle. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babaeng nagmamahal. Sunod-sunod na tango ang isinagot ng halos lahat. Tumango rin si Amara, isang ngiti ang idinikit sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, nakita niyang tumango rin si Celestine. Ang mga mata ay malumanay, ngunit walang emosyon. Nagsalita si Amara nang siya na ang tinawag. Ikinuwento niya kung gaano siya kaswerte kay Dionisio, kung paano nito sinusuportahan ang kanyang pagbabalik sa musika. Ang bawat salita ay tama, bawat ngiti ay nasa lugar.
Nang si Celestine na naman ang magsalita, ang kanyang boses ay mahinahon. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga charity na kanyang sinusuportahan, ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Ang kanyang mga salita ay perpekto, tulad ng isang talumpating matagal nang isinaulo. 2 babae, 2 perpektong kwento, 2 babae, 2 malalaking kasinungalingan. Nang matapos ang sesyon, hindi mapakali si Amara. Ang bigat ng kontrata at ang alaala ng malamig na boses ni Dionisio ay bumabagabag sa kanya. Lumabas siya ng hall at naglakad patungo sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sarili na tumitig sa kawalan. Walang nakakakita sa kanya rito, walang humuhusga. At sa katahimikan ng papalubog na araw, isang himig ang nagsimulang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang malungkot na kundiman. Kanta tungkol sa isang ibong nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi niya namalayan, ang pagkanta niya ay may kasamang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa kabilang dako ng hardin, narinig ni Celestine ang himig na yon. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Ang boses ay puno ng pighati, isang emosyon na sobrang pamilyar sa kanya. Sinundan niya ang tunog at doon, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakita niya si Amara, ang babaeng may perpektong kwento kanina. Hindi siya lumapit agad. Nanatili siyang nakatayo sa malayo, nakikinig. Sa bawat nota ng kanta, nararamdaman niya ang sarili niyang kwento, ang bigat, ang pag-iisa. Nang matapos ang kanta at ang tanging maririnig na lang ay ang mga hikbi ni Amara. Dahan-dahang naglakad si Celestine. "Ang ganda ng boses mo," sabi niya nang mahina. Nagulat si Amara. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. "Salamat. Nakakahiya. Hindi ko alam na may nakakarinig pala." Umupo si Celestine sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Pinanood lang nila ang pagkulimlim ng kalangitan. "Hindi lang yung boses mo ang maganda," basag ni Celestine sa katahimikan. "Narinig ko rin yung kwento sa likod ng kanta." Napatingin si Amara sa kanya. Sa mga mata ni Celestine, wala siyang nakitang panghuhusga. Ang nakita niya ay pag-unawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Amara na ligtas siyang maging totoo. "Hindi lahat ng kumikinang ay ginto," bulong ni Amara. Inuulit ang isang linya mula sa kanyang kanta. Tumango si Celestine. "At hindi lahat ng hawla ay gawa sa bakal. Ang iba, gawa sa ginto." Nagkatinginan sila at sa isang iglap, lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho. Dinala sila ng gabi sa isang tahimik na coffee shop sa loob ng resort. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw, ibinuhos nila ang lahat. Ikinuwento ni Amara ang tungkol sa kahina-hinalang probisyon sa kontrata. Ang takot na baka isa lang siyang tropeo para kay Dionisio. Habang nakikinig, naramdaman ni Celestine na nawawala ang sarili niyang bigat. Hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ni Amara, si Celestine naman ang nagsalita. Nanginginig ang boses niya habang ikinukwento ang tungkol sa mga dokumento na nakita niya. Ang paggamit ni Victor sa kanyang pangalan para sa mga transaksyong hindi niya alam. Hawak ni Amara ang kamay ni Celestine. Hindi kanya pwedeng gawing kasangkapan. Hindi niya rin pwedeng angkinin ang pagkatao mo, sagot ni Celestine. Sa gabing iyon, 2 estranghero ang naging magkapatid. 2 pusong sugatan ang nakahanap ng karamay. Ang kanilang mga sikreto, na dati mabigat na pasan-pasan, ay naging isang tulay na nagdugtong sa kanila. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mga kwarto, sabay silang nakaramdam ng gaan ng loob. Isang bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinutol ng 2 magkasunod na tunog. Unang nag-vibrate ang cellphone ni Amara. Isang text message mula kay "Dionisio, my love, surprise. Papunta na ako ng Cebu para sa'yo. Pirmahan na natin ang kontrata, my queen."
Kasabay nito, tumunog naman ang cellphone ni Celestine. Isang tawag. Nakarehistro ang pangalan sa screen, Congressman Victor Navarro. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ang bagong tuklas na pag-asa sa kanilang mga mata ay biglang napalitan ng pamilyar na takot. Ang kanilang mga hawla, kahit na pansamantala nilang nilimot, ay biglang humigpit. Dumating si Dionisio sa Cebu na parang isang prinsipe sa isang puting kabayo. Sinalubong niya si Amara sa lobby ng resort na may dalang isang malaking bouquet ng mga rosas. Sa harap ng maraming tao, lumuhod ito sa isang tuhod at inabot ang mga bulaklak. "Para sa aking reyna," deklara nito. "Sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi ko kayang malayo sa iyo ng matagal." Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ngumiti si Amara, isang nangiting hindi umabot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang tingin ng mga tao, ang kanilang paghanga, ang kanilang inggit. Naramdaman din niya ang bigat ng pagpapanggap. "Tumayo ka dyan, Dionisio. Nakakahiya," sabi niya, sinusubukang magtunog na natutuwa. "Wala akong ikinahihiya pagdating sa'yo," sagot nito at hinalikan siya ng mariin. Nang gabing iyon, inihanda ni Dionisio ang isang private dinner para sa kanila sa isang yate. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ang mga alon ay banayad, at isang violinist ang tumutugtog ng kanilang paboritong kanta. Ito ang eksena mula sa isang pelikula, isang perpektong gabi na maingat na idinisenyo para pawiin ang lahat ng pagdududa. "Alam kong iniisip mo pa rin yung kontrata," sabi ni Dionisio habang inilalagay ang isang piraso ng lobster sa kanyang plato. "At naiintindihan ko, kaya gusto kong ipaliwanag sa'yo." Hindi umimik si Amara, hinayaan niya itong magsalita. "Ang probisyon tungkol sa mana, Amara, ay isang legal na formalidad lang. Standard yan sa lahat ng malalaking kontrata. Proteksyon lang yan para sa kumpanya, para masigurado na seryoso ka sa proyektong ito, na hindi mo kami basta-basta iiwan sa ere." Tinitigan niya ito sa mata. "Pero bakit kailangang isama ang mana ko? Ang usapan natin ay tungkol sa musika." Hinawakan ni Dionisio ang kanyang kamay. Ang mga palad nito ay mainit at mapag-aruga. Ngunit para kay Amara, tila ito isang posas. "Dahil ang investment ko dito ay hindi lang pera, Amara. Puso ko ang nakataya rito. Ang pangalan ko. Ang tiwala ko sa'yo," malambing nitong sabi. "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" Iyon ang tanong. Ang tanong na laging nagpapahina sa kanya. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang tanong na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ibinigay ni Dionisio. Ang mansyon, ang karangyaan, ang pangako ng isang magandang kinabukasan. Ano ang isasagot niya? "Hindi, dahil narinig kitang may kausap sa telepono na may pagbabanta." "Hindi, dahil pakiramdam ko ay may mali." Ang kanyang mga duda ay parang mga bulong lang kumpara sa sigaw ng karangyaan sa kanyang paligid. "Gusto mo bang bumalik sa dati, Amara?" Tanong ulit ni Dionisio. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. "Gusto mo bang bumalik sa pagkanta sa mga bar? Sa pagtanggap ng mga request mula sa mga lasing na negosyante? Dahil kung hindi mo pipirmahan to, yan ang mangyayari. Babalik ka sa wala." Isang sampal ng katotohanan. Isang paalala ng kanyang kahinaan. Napayuko si Amara. Ang kanyang pag-aalinlangan ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng pamilyar na takot. Ang takot na mag-isa. Ang takot na mabigo. Inilabas ni Dionisio ang kontrata mula sa kanyang briefcase. Isang mamahaling pluma ang kasama nito. "Mahal kita, Amara, at gusto ko lang ang pinakamabuti para sa'yo, para sa atin," sabi nito. "Magtiwala ka sa akin." Tumingin si Amara sa nakahain na kontrata sa pangalan niya na naghihintay ng kanyang lagda. Tumingin siya kay Dionisio sa mga mata nitong nangungusap ng pagmamahal o isang perpektong imitasyon nito. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng dagat, itinaas niya ang pluma. Pumirma siya.
Ang nangiti ni Dionisio ay kasing liwanag ng buwan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ito ang tamang desisyon, my queen. Hindi mo pagsisisihan to. Ngunit habang nakayakap ito sa kanya, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Amara. Ang pakiramdam ng isang pintong isinara, ng isang susi na itinapon. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang lahat. Sino si Celestine? Tanong ni Dionisio habang nag-iimpake sila para bumalik sa mansyon. Kaibigan ko, nakilala ko sa workshop. Sagot niya. Asawa ng isang politiko, tama ba? Sabi ni Dionisio habang inaayos ang kanyang relo. Huwag ka nang masyadong dumikit sa mga ganyang tao. Baka madamay ka pa sa gulo ng politika. Isang payo, isang utos. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan siya ng kanyang mga kaibigan sa dati niyang banda. Niyayaya siyang kumanta sa isang maliit na gig para lang sa kasiyahan. Huwag na, Amara. Sabi ni Dionisio nang marinig niya ang usapan. You're a recording artist now. Hindi na bagay sa'yo ang mga ganyan. It lowers your brand value. Pinutol niya ang tawag. Isang araw, sinubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa kanyang personal bank account para bumili ng regalo para kay Celestine. Declined, ang sabi ng makina. Nang tanungin niya si Dionisio, ang sagot nito ay kalmado. Oo. Ipinagsama ko na lahat ng accounts natin sa isang joint account. Para mas madaling i-manage, just tell me what you need, ako na ang bibili. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang musika, ang kanyang pera. Lahat ay dahan-dahang kinokontrol. Isang gabi, sa sobrang pag-aalala, palihim niyang tinawagan ng isang dati niyang kaibigan na abogado. Ikinuwento niya ang tungkol sa probisyon sa kontrata. Gusto ko lang sanang malaman kung normal ba talaga yon. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang abogado. Ang boses ay formal at malamig. I'm sorry, Amara. Hindi kita matutulungan dyan. Bakit? May mali ba? Ang law firm namin, kakapirma lang namin ng kontrata sa Aragon Corp. Isa na sila sa mga pinakamalaki naming kliyente. Conflict of interest kung bibigyan kita ng payo. Nabitawan ni Amara ang kanyang cellphone. Hindi ito isang payo. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang bitag. At kusa siyang pumasok dito. Ang pagbabalik ni Celestine sa Maynila ay pagbabalik sa isang pamilyar na lamig. Ang 3 araw sa Cebu ay parang isang panaginip na lang, isang panandaliang pagtakas na mas nagpatindi lang sa bigat ng katotohanan. Kumusta ang workshop? Tanong ni Victor isang gabi sa hapagkainan. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa kanyang steak. Naging makabuluhan. Sagot ni Celestine, pinipili ang bawat salita. Marami akong natutunan. Good, sabi ni Victor, sabay inom ng red wine. Sana'y naubos mo na dyan ang lahat ng iyong hinahanap na kalayaan para makapag-focus ka na ulit sa mga tungkulin mo dito sa bahay. Hindi na sumagot si Celestine. Ang pag-uusap nila ay laging ganito. Mga salitang may dalang ibang kahulugan, mga paalala ng kanyang lugar sa mundong ito. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang bahay, napansin niya ang isang bagay na bago. Isang maliit, itim na tuldok sa sulok ng kisame ng kanilang library. Isang security camera. Sinuri niya ang ibang bahagi ng bahay. Sa sala, sa kusina. May mga bago, mas marami. Ang kanyang gintong hawla ay nagkaroon ng mas maraming mata. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Hindi ito para sa seguridad. Ito ay para sa pagbabantay. Pagbabantay sa kanya. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Ngunit kasabay nito, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy na sinindihan ng pakikipag-usap niya kay Amara. Ang apoy ng pagtanggi. Hindi na ako papayag na maging manika lang, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga dokumentong nakita niya. Kinailangan niyang maging mas maingat.
Nagsimula siyang mag-iwan ng kanyang cellphone sa bahay kapag umaalis. Bumili siya ng isang maliit na prepaid phone, isang dumb phone na walang internet para lang sa mga tawag at text. Sinimulan niyang muling bisitahin ang isang charity sa isang mahirap na komunidad sa Tondo. Isang lugar na alam niyang hindi susundan ni Victor. Ma'am Celestine, buti po napadalaw kayo ulit. Bati sa kanya ni Aling Nena, ang pinuno ng komunidad. Na-miss ko po kayo, Aling Nena. Sagot niya, isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang labi sa loob ng maraming araw. Doon, sa gitna ng mga bata at sa ilalim ng init ng araw, nakahanap siya ng paraan para makagalaw. Habang nagpapanggap na tumutulong sa feeding program, palihim siyang naghahanap sa internet gamit ang cellphone ng isang volunteer. Hinanap niya ang mga pangalan ng kumpanya mula sa folder. Veridian Holdings, Azure Development Corp. Lahat ay mga shell corporation, mga kumpanyang walang tunay na operasyon, ginagamit para itago ang pinanggalingan ng pera, ginagamit para sa money laundering, at ang pangalan niya ang nakakabit sa mga ito. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega, nakita niya ang isang baul ng mga gamit ng kanyang yumaong ina. Sa loob, bukod sa mga lumang damit at libro, may isang maliit na kahon ng alahas. At sa ilalim ng mga alahas, may isang susi, isang luma at kakaibang susi. Saan kaya ito para? Bigla niyang naalala ang isang bagay na sinabi ng kanyang ina noon. Ang mga pinakamahalagang bagay ay hindi laging nakikita ng mata. Inikot niya ang library, hinahaplos ang mga pader, kinakapa ang bawat estante ng libro, at sa likod ng isang malaking painting ng isang tanawin, naramdaman niya ito. Isang maliit na guwang. Sinundot niya ito, at isang bahagi ng pader ang bahagyang bumukas, inilalabas ang isang nakatagong bakal na pinto. Isang safe. Nanginginig ang mga kamay niyang ipinasok ang susi. Sakto. Bumukas ang safe. Sa loob ay hindi alahas o pera, kundi mga dokumento, mga lumang financial statement, mga stock certificate, at isang lumang diary ng kanyang ina. Binuklat niya ang diary, at sa isang pahina, nabasa niya ang isang pangalan na pamilyar, Attorney Alon Vergara. Sa tabi ng pangalan ay may isang maliit na sulat kamay na tala. Anak ni Jesus Vergara, ang mamamahayag na sinubukan nilang patahimikin. May utang na loob tayo sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo siya. Matalino, matapang, mapagkakatiwalaan. May kaunting pag-asa na sumibol sa kanyang puso. May kakampi siya. Isinara niya ang safe at maingat na ibinalik ang painting. Itinago niya ang diary at ang pangalan ng abogado sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, nagpanggap siyang masakit ang ulo at maagang umakyat sa kwarto. Ngunit hindi siya natulog. Hinintay niyang umuwi si Victor. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng library, ang tunog ng pagbuhos ng alak. Dahan-dahan siyang bumaba. Kailangan niyang makakuha ng mas konkretong ebidensya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng library, pinipigilan ang kanyang hininga. Narinig niyang may kausap si Victor sa telepono. Oo, Dionisio. Kalma ka lang, sabi ni Victor. Nasa atin na ang pirma niya. Ang mahalaga ay kontrolado mo siya. Oo, kontrolado ko rin ang sa akin dito. Hindi siya aalis sa bahay na ito nang wala akong pahintulot. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Celestine. Dionisio? Ang asawa ni Amara? Magkakilala sila. Bigla siyang napaatras at isang maliit na florera. Sa gilid ng pinto ang kanyang nasagi. Gumawa ito ng mahinang tunog. Tumigil ang pagsasalita sa loob. Isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Victor. Nakatayo ito roon. Hawak pa rin ang cellphone sa isang kamay at baso ng alak sa isa. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Ngumiti lang ito. Isang ngiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naghahanap ka ba ng kung ano? Mahal ko?
Ang opisina ni Attorney Alon Vergara ay maliit at siksikan, nakatago sa isang lumang gusali sa Quiapo, malayo sa naglalakihang law firms sa Makati. Ang mga pader ay puno ng mga libro, hindi mga pleke ng pagkilala. Ang hangin ay amoy lumang papel at sariwang timplang kape. Dito, ang hustisya ay hindi sinusukat sa pera. Ipinaglalaban namin ang kaso mo, Mang Cardo, sabi ni Alon sa isang matandang magsasaka na nasa harap ng kanyang mesa. Hindi kanila pwedeng basta-basta paalisin sa lupang 20 taon mo nang sinasaka. Ang boses ni Alon ay bata pa, ngunit may bigat at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay matalas at puno ng determinasyon. Pagkaalis ni Mang Cardo, napabuntong hininga si Alon at sumandal sa kanyang upuan. Kinuha niya ang isang lumang litrato sa kanyang mesa, isang batang Alon kasama ang kanyang ama. Pareho silang nakangiti. Ang kanyang ama, si Jesus Vergara, isang mamamahayag na mas pinili ang katotohanan kaysa sa kaligtasan. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang unregistered number. Attorney Vergara, tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng babae, nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag. Yes, this is he. Ang pangalan ko po ay Celestine sa Navarro. Nakuha ko ang pangalan ninyo mula sa... Nag-atubili ang babae. Mula sa isang lumang tala ng aking ina. Napakunot ang noo ni Alon. Celestine Navarro. Ang pangalan ay pamilyar. Asawa ng makapangyarihang congressman. May kasama po ako, si Amara Aragon. Sa pagkarinig ng pangalang Aragon, biglang naging alerto si Alon. Napaupo siya ng tuwid. Aragon, Navarro. Ang dalawang pangalang laging laman ng mga lumang notebook ng kanyang ama. Nasaan kayo? Tanong ni Alon. Ang boses ay seryoso na. Kailangan nating mag-usap, pero hindi sa telepono. Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong pansining karinderya sa likod ng simbahan ng Baklaran. Isang lugar na alam niyang ligtas. Dumating sina Amara at Celestine na balot, nakasuot ng malalaking salamin at scarf. Ang takot at pag-aalinlangan ay bakas sa kanilang mga mukha. Pinakinggan ni Alon ang kanilang mga kwento ng walang putol. Tahimik lang siyang nakikinig, tumatango paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa bawat detalye. Ikinuwento ni Amara ang tungkol sa kontrata, ang pagkontrol ni Dionisio, ang pagbabago ng ugali nito matapos siyang pumirma. Ikinuwento ni Celestine ang tungkol sa mga shell corporation, ang paggamit sa kanyang pangalan, ang pagbabantay sa kanya ni Victor, at ang narinig niyang pag-uusap ni na Victor at Dionisio. Nang matapos sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Hindi kayo nagkataon lang na nagkakilala, sabi ni Alon sa wakas. At hindi rin nagkataon na pareho kayong biktima. Kinuha niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang luma at makapal na leather-bound notebook, ang notebook ng kanyang ama. Ang tatay ko ay isang investigative journalist, panimula ni Alon. 20 taon na ang nakalipas, sinimulan niyang imbestigahan ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao, mga politiko, negosyante, hukom. Isang grupo na nagsimula bilang isang fraternity sa universidad. Binuklat niya ang notebook. Itinuro niya ang isang pahina. Sa itaas ay may nakasulat na 2 salita, Fraternitas Imperium. Ang ikalawang imperyo, basa ni Amara. Tinawag nila ang kanilang sarili na ang kapatiran ng imperyo, paliwanag ni Alon. Ang kanilang layunin, tulungan ang bawat miyembro na umakyat sa kapangyarihan sa anumang paraan. Nagpopondohan sila, nagtatakipan ng mga kasalanan, nagsisiraan ng mga kalaban. Sila ang gobyerno sa likod ng gobyerno. Inilipat ni Alon sa isa pang pahina. Nakalista roon ang mga pangalan ng mga miyembro at sa gitna ng listahan, 2 pangalan ang binilugan ng pulang tinta, Victor Navarro
Dionisio Aragon. Napasinghap sina Amara at Celestine. Ang tatay ko ay malapit ng ilabas ang kwento. Pagpapatuloy ni Alon, ang boses ay may bahid ng pait. Ngunit isang gabi, pinasok ang aming bahay. Kinuha ang lahat ng kanyang mga file, ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos, siniraan siya. Pinalabas siyang tumatanggap ng suhol. Nawalan siya ng trabaho, ng kredibilidad. Nasira ang buhay niya. Tumingin si Alon kay Celestine. Ang nanay mo, Celestine, isa siya sa mga secret informant ng tatay ko. Siya ang nagbigay ng mga pangunahing dokumento. Nang masira ang tatay ko, natakot siya. Huminto siya sa pagtulong, pero bago siya tumigil, may sinabi siya sa tatay ko. Muli, binuklat ni Alon ang notebook. Ngayon ay sa pinakahuling pahina. Mayroong isang maikling entry, isinulat ng nagmamadali. Ang yaman ng pamilya ni Celestine. May ticking time bomb. Hanapin. Tumingin sina Amara at Celestine sa isa't isa, pagkatapos ay kay Alon. Ang kanilang mga individual na problema ay biglang naging bahagi ng isang mas malaki at mas madilim na larawan. Ang kanilang mga asawa ay hindi lang masasamang tao. Sila ay mga halimaw na bahagi ng isang mas malaking halimaw. Ano ang ibig sabihin ng ticking time bomb? Tanong ni Celestine. Nagkibit-balikat si Alon. Hindi ko pa alam, pero aalamin natin. Tumayo siya. Hindi lang ito tungkol sa inyong dalawa ngayon. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kontrata. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya na matagal nang ipinagkait. Tumingin siya sa dalawang babae. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Handa ba kayong lumaban? Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alon sa loob ng kanyang maliit na opisina. Napapaligiran ng mga bundok ng papeles at mga tasa ng kape. Ang kaso ni na Amara at Celestine ay naging kanyang obsesyon. Ito ang kaso ng kanyang buhay, ang kaso ng kanyang ama. Kailangan niyang mahanap ang ticking time bomb. Nagsimula siya sa pinaka-basic, ang last will and testament ng yumaong ina ni Celestine, si Doña Elara Sandoval. Dahil sa koneksyon niya sa korte, nakakuha siya ng kopya nito. Sa unang basa, mukha itong isang standard na testamento. Ipinamamana ni Doña Elara ang kanyang mga ari-arian, kabilang ang isang malaking share sa Sandoval Group of Companies, isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa, sa kanyang nag-iisang anak, si Celestine. Pero may isang probisyon na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang trust clause. Hindi ito simple. Ito ay komplikado, puno ng mga legal na terminolohiya na kahit isang abogado ay kailangang basahin ng paulit-ulit. A protective trust clause. Isinara ni Alon ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang kanyang mga aralin sa law school. Ang isang protective trust ay idinisenyo para protektahan ang isang benepisyaryo mula sa kanyang sarili o mula sa iba. Tinitiyak nito na ang yaman ay hindi basta-basta mawawala dahil sa masamang desisyon o panlilinlang. Matalino ang nanay mo, Celestine. Bulong ni Alon sa kanyang sarili. Ngunit habang mas malalim niyang pinag-aaralan ang mga salita, napagtanto niyang hindi lang ito isang ordinaryong protective trust. Mayroong isang natatanging kondisyon na idinagdag si Doña Elara, isang kondisyon na napakabihirang gamitin. Namilog ang kanyang mga mata, napahawak siya sa kanyang mesa. Hindi ito isang bomba, ito ay isang nuclear weapon. Agad niyang tinawagan sina Celestine at Amara. Kailangan nating magkita. Ngayon din, emergency. Nagkita sila sa parehong karinderya. Inilatag ni Alon ang mga dokumento sa mesa. Celestine, panimula niya, ang boses ay nanginginig sa pananabik. Ang shares mo sa Sandoval Group, hindi mo ito direktang pagmamay-ari. Napakunot ang noo ni Celestine. Anong ibig mong sabihin? Si Victor ang namamahala ng mga ito bilang asawa ko? Pero akin ang mga yon. Hindi. Pagtutuwid ni Alon. Ang mga shares ay nasa ilalim ng isang trust at ikaw ang benepisyaryo.
Pero ang mas mahalaga, ang iyong ina ay naglagay ng isang triggering condition sa trust na ito. Huminga siya ng malalim. Ayon sa dokumento, sa oras na mapatunayan, sa pamamagitan ng isang notarized affidavit o anumang legal na ebidensya na ang benepisyaryo na ikaw o ang iyong mga anak ay nakakaranas ng emosyonal, verbal o pinansyal na pang-aabuso mula sa iyong asawa, isang bagay ang mangyayari. Tumingin siya ng diretso kay Celestine. Ang lahat ng voting rights ng iyong shares, isang napakalaking porsyento na kayang magpabago ng direksyon ng buong kumpanya, ay automatikong malilipat mula sa iyong asawa, si Victor, patungo sa isang charitable foundation. At sino ang mamamahala sa foundation na yon? Tanong ni Amara. Ngumiti si Aelon. Ang nag-iisang trustee na pinangalanan ng iyong ina. Itinuro niya si Celestine. Ikaw, isang nakakabinging katahimikan. Titeka, sabi ni Celestine, nanginginig. Ibig sabihin, kung may ebidensya ako na inaabuso niya ako, mawawala sa kanya ang lahat ng kontrol sa yaman mo. Pagtatapos ni Alon, hindi lang yan, mawawala sa kanya ang impluensya sa Sandoval Group. Ang Sandoval Group ay isa sa mga pinakamalaking campaign donor ni Victor. Kung mawawala sa kanya ang suportang iyon, at kung malilipat sa iyo ang kapangyarihan, kaya mong sirain hindi lang ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin ang kanyang political career mula sa loob. Napahawak si Celestine sa kanyang dibdib. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ng paglunok ng masasakit na salita, ng pagpigil sa mga luha, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang kanyang pagiging biktima ay ang kanyang pinakamalakas na sandata pala. Si Amara ang unang nakabawi. Niyakap niya si Celestine. Ito na yon, Cels. Ito na ang laban natin. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Celestine. Isang nangiting may kasamang luha. Salamat, inay. Bulong niya sa hangin. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ina bago ito pumanaw. Huwag mong hahayaan na kunin ng sino man ang iyong boses, anak. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi lang boses ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Binigyan siya nito ng isang sigaw na kayang magpaguho ng mga pader. Umuwi si Celestine sa kanilang bahay ng gabing iyon na may bagong lakas. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Naglakad siya sa pasilyo ng kanilang mansyon, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang espiya sa teritoryo ng kaaway. Kinailangan niyang makakuha ng ebidensya. Isang bagay na solid, isang bagay na hindi maitatanggi. Habang nag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Victor. Hindi ito text, isa itong litrato. Ang kanyang dalawang anak, si Miguel at si Sofia, masayang naglalaro sa isang beach resort. Nakangiti, walang kamalay-malay sa mundo. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Miss ka na daw nila, pero sa tingin ko, kailangan muna nila ng isang mahabang bakasyon, malayo sa stress dito sa Maynila. Nanigas si Celestine. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Hindi ito isang mensahe ng pagmamahal. Ito ay isang hostage note. Ang kanyang lihim na sandata ay biglang naging walang silbi. Paano niya ito gagamitin kung ang buhay ng kanyang mga anak ang nakataya? Ang mensahe ni Victor ay isang deklarasyon ng giyera. Isang giyera kung saan si Celestine ay biglang nawalan ng lahat ng sandata. Sinubukan niyang tawagan ng resort. I'm sorry, ma'am, sabi ng nasa kabilang linya. Congressman Navarro left specific instructions na walang kahit anong tawag na pwedeng i-connect sa mga bata. Sinubukan niyang umalis ng bahay. Saan po ang punta ninyo, ma'am? Tanong ng security guard sa gate. Ang boses ay magalang ngunit ang tindig ay matigas. May utos po si Sir na manatili lang kayo sa bahay para sa inyong kaligtasan. Ang kanyang mansyon ay opisyal nang naging isang kulungan. Kasabay nito inilunsad ni na Victor at Dionisio ang kanilang sabay-sabay na pag-atake.
Isang umaga, nagising si Amara sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang sarili niyang mukha sa screen. Nasa front page ito ng isang sikat na tabloid. Ang headline, nakasulat sa malalaki at mapulang letra, "Lounge singer, ginamit ang katawan para mangakit ng bilyonaryo." Sa ilalim, isang luma niyang litrato nung nagtatrabaho pa siya sa bar, pagod, pawisan, nakasuot ng medyo sexing damit. Itinabing ito sa isang litrato niya ngayon, nakatayo sa tabi ni Dionisio. Suot ang mamahaling kwintas. Ang kwento ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. May mga source daw na nagsasabing isa siyang gold digger, na nilandi niya si Dionisio para sa pera nito, na mayroon siyang madilim na nakaraan na puno ng mga lalaki. Mga gawa-gawang kwento, bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang kanyang social media. Ang kanyang mga post ay puno ng mga komento. Ahas ka, mang-aagaw, desperada, bumalik ka na lang sa bar. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad ay dinudurog sa harap ng buong mundo. Pumasok si Dionisio sa kwarto, hawak ang parehong dyaryo. Hindi ito galit. Ang mukha nito ay puno ng pagkadismaya. Isang anyo na mas masakit pa kaysa sa galit. Ano to, Amara? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pighati. Sinubukan kitang itaas mula sa putik, pero ito ang isusukli mo sa akin. Isang iskandalo. Hindi yan totoo, Dionisio. Alam mo yan. Sigaw ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko. Sabi nito, ibinagsak ang dyaryo sa kanyang paanan. Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo. Nasira ang reputasyon ng kumpanya ko. Pero yung kontrata? Yung album? Umiling si Dionisio. Anong album? Sa tingin mo ba may bibili pa ng album ng isang babaeng ganito kababa? Ang tingin ng tao? Tapos na, Amara. Tapos na ang lahat. Nakatayo lang si Amara, hindi makagalaw. Ang pangarap na kanyang pinirmahan ay biglang naging isang bangungot. Sa Maynila, ang pag-atake kay Celestine ay mas tahimik, ngunit mas brutal. Pinutol ni Victor ang lahat ng kanyang credit cards. Tinanggal ang linya ng telepono sa kanilang bahay. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang prepaid phone na kanyang itinatago. Ginamit niya ito para tawagan si Amara. Amara? Boses ni Celestine, nanginginig at puno ng pag-aalala. Nakita ko ang balita. Ayos ka lang ba? Sa pagkarinig ng boses ng kaibigan, bumigay si Amara. Humagulgol siya. Hindi Cels, hindi ako ayos. Sinira niya ako. Sinira nilang dalawa tayo. Ikinuwento niya ang nangyari. Ikinuwento rin ni Celestine ang tungkol sa kanyang mga anak. Wala na tayong laban, sabi ni Amara sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hawak nila ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang mga anak mo. Ano pa ang magagawa natin? Hindi ko alam, sagot ni Celestine. Ang boses ay basag na rin. Ang dalawang babae na ilang araw lang ang nakalipas ay puno ng pag-asa. Ay sabay na umiyak sa telepono. Pinaghihiwalay ng distansya ngunit pinag-iisa ng parehong kawalan ng pag-asa. Tila natalo na sila bago pa man magsimula ang tunay na laban. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Dionisio sa kwarto ni Amara. Kalmado na ito. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Tahan na, sabi nito. Nandito lang ako. Napatingin si Amara sa kanya. Ang mga mata ay namumugto. Makakalimutan din ng mga tao ang lahat ng ito. Pagpapatuloy ni Dionisio. Ang mahalaga, nasa akin ka pa rin. At ako, nasa iyo. Isang alok ng kapayapaan, isang alok ng pagsuko. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa mga taong yan, sabi nito. Tumutukoy kay Celestine at Alon. Sila ang nagdala ng gulo sa buhay natin. Manahimik ka na lang.
Maging mabuting asawa ka sa akin. Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. Nakikita mo ba? Sa huli, ako lang ang kakampi mo. Ako lang ang kailangan mo. Dahil wala ka ng ibang pupuntahan. Ngumiti ito, isang ngangiting nagpapahayag ng kabuuang tagumpay. Wala ka ng halaga kung wala ako. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa puso ni Amara na parang isang punyal. Pinapatay ang anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Sa wakas, naniwala siya. Tapos na ang lahat. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang gabi para kay Amara. Ginawa niya ang sinabi ni Dionisio. Tumahimik siya. Hindi na niya tinawagan si Celestine o si Alon. Naging anino na lang siya sa sarili niyang bahay. Sinusunod ang bawat utos, tinatanggap ang bawat patakaran. Wala ka ng halaga kung wala ako. Ang mga salitang yon ay naging kanyang mantra. Ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Isang linggo pagkatapos ng iskandalo, may isang malaking charity ball na kailangan nilang daluhan. Ito ay inorganisa ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ni Dionisio. Kailangan nating pumunta, sabi ni Dionisio habang inaayos ang kanyang bowtie. Para ipakita sa lahat na hindi tayo apektado, na matatag tayo. Ngumiti ka, Amara. Umarte kang parang walang nangyari. Sa loob ng Grand Ballroom, naramdaman ni Amara ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may panghuhusga. Ang bawat bulungan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naging manhid na lang siya. Hawak niya ng mahigpit ang braso ni Dionisio na para bang ito ang kanyang nag-iisang salbabida sa dagat ng kahihiyan. Sa kalagitnaan ng programa, umakyat sa entablado ang host. At ngayon mga kaibigan, meron tayong isang sorpresa. Masiglang anunsyo nito. Narito po sa ating kalagitnaan ang nag-iisang Amara Aragon. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Nanigas si Amara. Biglang natuon sa kanya ang isang spotlight. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Napatingin siya kay Dionisio. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Huwag. Ngunit ngumiti lang si Dionisio at bahagyang siyang itinulak. Sige na, mahal. Isang kanta lang. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Isang pakitang tao. Isang paraan para patunayan na kontrolado pa rin niya ang kanyang tropeyo. Nanginginig ang mga tuhod ni Amara habang naglalakad siya papunta sa entablado. Umupo siya sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ano ang kakantahin niya? Isang masayang kanta para magpanggap? Tumingin siya sa mga mukha ng mga manonood. Mga mayayamang taong abala sa kanilang mga alahas at tsismisan, walang pakialam sa kanya. At sa isang iglap, napagod na siya. Napagod na siyang magpanggap. Napagod na siyang matakot. Kung ito na ang huling pagkakataon na aawit siya, aawitin niya ang kanyang katotohanan. Pumikit siya. Ang mga daliri niya ay nagsimulang tumipa sa piano. Hindi isang pamilyar na kanta, kundi isang himig na bigla na lang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang himig na malungkot, ngunit matatag. At nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses, sa simula ay nanginginig, ay unti-unting lumakas. Ang kanta ay walang pamagat. Ito ay isang kwento. Ang kwento ng isang ibon na minahal ang kanyang hawla. Hanggang sa napagtanto niyang ang mga rehas nito ay gawa sa kasinungalingan. Ang kwento ng isang boses na pinatahimik at ang sakit ng hindi pag-awit. Akala ko pag-ibig. Yun pala'y isang bilangguan. Binigay ang lahat, pati ang sariling pangalan. Ngunit sa katahimikan, isang tinig ang naririnig. Ang awit ng puso'y hindi kayang piliting mahimbing. Natigil ang bulungan. Binitawan ng mga tao ang kanilang mga kubyertos. Ang lahat ng atensyon ay natuon
sa babaeng nasa entablado, sa kanyang boses na puno ng hindi na isaad na sakit at hindi namamatay na lakas. Hindi ito isang performance, ito ay isang pangungumpisal. Nang matapos ang kanta, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Pagkatapos, isang tao sa likod ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Hindi ito ang palakpak ng paghanga sa isang artista. Ito ay palakpak ng pag-unawa, ng respeto. Nakatayo si Dionisio sa gilid, ang kanyang ngiti ay nagyelo. Ang dapat sana'y isang pagpapakita ng kanyang kontrol ay naging isang sandali ng paglaya ni Amara. Sa isang sulok ng ballroom, isang batang social media manager na naimbitahan sa event ang nanginginig, na hawak ang kanyang cellphone. Nakuha niya ang lahat sa video at sa isang pindot, in-upload niya ito sa kanyang account. Amara Aragon's comeback. Raw, real, powerful, ang isinulat niyang caption. Bumaba si Amara sa entablado. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng kalayaan. Kinabukasan, sumabog ang internet. Ang video ng kanyang pag-awit ay naging viral, milyon-milyong views sa loob ng ilang oras. Ang mga komento ay hindi na tungkol sa pagiging gold digger. Nararamdaman ko ang sakit niya. This is not just a song. This is a cry for help. Tashi. Believe Amara. At sa gitna ng libo-libong komento, nagsimulang lumabas ang mga bago. Isang babae ang nag-post. Kilala ko si Dionisio Aragon. Manloloko yan. Niloko niya ang negosyo ng tatay ko noon. Justice for Amara. Sumunod ang isa pa. Ex-girlfriend ako ni Dionisio. Ganyan din ang ginawa niya sa akin. Kinontrol niya ang buhay ko. 1, 2, 10, daan-daan. Mga kwento ng panloloko, pang-aabuso, at pagmamanipula. Ang kanta ni Amara ay hindi lang nagkwento ng kanyang sariling sakit. Gisingin nito ang sakit ng iba. Binuksan nito ang isang gripo na matagal nang sarado. Biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang numero na hindi niya kilala. Nanginginig niyang sinagot ito. Amara? Aalon? Ang boses ni Alon sa kabilang linya ay puno ng enerhiya. Nakita mo na ba ang nangyayari? Huwag mong papatay ng telepono. Kailangan mong marinig to. Ang National Broadcasting Network gusto kang kunan ng exclusive interview. Live. Prime time. Napahawak si Amara sa pader. Amara, nakikinig ka ba? Sigaw ni Alon. Hindi ito gulo. Ito na ang himala. Ito na ang pagkakataon natin. Sa loob ng kanyang gintong kulungan sa Maynila, napanood ni Celestine ang lahat. Ang video ng pag-awit ni Amara ay ipinasa sa kanya ng isa sa mga kasambahay na may lihim na simpatiya sa kanya. Sa isang maliit na kwarto, sa likod ng mansyon, habang ang lahat ay tulog, pinanood niya ito sa isang lumang tablet. Paulit-ulit. Sa bawat nota, sa bawat salita, naramdaman ni Celestine na ang kanyang sariling takot ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Isang banal na galit. Ang pag-awit ni Amara ay hindi lang isang kanta. Ito ay isang hamon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang isang boses ay may kapangyarihang magpaalab ng apoy. Kung kaya niyang lumaban sa harap ng buong mundo, tanong ni Celestine sa sarili, bakit ako nagtatago dito sa dilim? Kinabukasan, habang abala si Victor sa pagharap sa media tungkol sa iskandalo ni Dionisio, gumawa ng desisyon si Celestine. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang paghihintay. Oras na para umatake. Alam niyang hindi niya kayang lumabas ng bahay. Alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya. Ngunit mayroon siyang isang kakampi na hindi alam ni Victor. Si Manang Elena, ang kanilang mayordoma. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata na mas matapat sa pamilya Sandoval.
kaysa sa pangalang Navarro. Pinuntahan niya si Manang Elena sa kusina. Nag-usap sila ng pabulong habang nagpapanggap na nagpaplano ng menu para sa linggong yon. "Manang," sabi ni Celestine, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Kailangan kong ilabas ito para sa mga anak ko, para sa akin." Kinuwento niya ang lahat, ang tungkol kay Alon, ang tungkol sa protective trust, ang tungkol sa plano. Si Manang Elena, na ang mukha ay puno ng mga linya ng karunungan at pag-aalala, ay tumangulang. Hinawakan niya ang kamay ni Celestine. "Matagal na akong naghihintay na sabihin mo, 'Yan, Haija," sabi ng matanda. "Ang nanay mo, kung nabubuhay lang siya, ay ipagmamalaki ka." Nang gabing iyon, isinulat ni Celestine ang isang notarized affidavit. Detalyado niyang isinalaysay ang mga taon ng pang-aabusong emosyonal at pinansyal na dinanas niya sa kamay ni Victor. Isinama niya ang mga kopya ng bank statement na kanyang naitago. Bawat salita ay isang patak ng lason na inilalabas niya mula sa kanyang sistema. Ibinigay niya ang selyadong sobre kay Manang Elena. Kinabukasan, sa kanyang day off, nagpanggap si Manang Elena na pupunta sa palengke. Ngunit sa halip, dumiretso siya sa maliit na opisina ni Alon Vergara sa Quiapo. Nang matanggap ni Alon ang mga dokumento, alam niyang ito na ang hudyat. Agad siyang gumawa ng dalawang bagay. Una, nag-file siya ng urgent petition for a temporary protection order para kay Celestine at sa mga bata. Pangalawa, gamit ang affidavit ni Celestine bilang ebidensya, bumuo siya ng isang formal na liham. Hindi ito para sa korte, hindi ito para sa pulis. Ito ay para sa Board of Directors ng Sandoval Group of Companies. To the esteemed members of the board, this is to formally inform you that the triggering condition of the Protective Trust Agreement governing the shares of the late Doña Elara Sandoval has been met. Pinindot niya ang send. Ang email na yon ay parang isang torpedo na pinakawalan patungo sa puso ng imperyo ni Victor Navarro. Ilang oras lang ang lumipas, naramdaman na ang epekto. Nasa isang Senate hearing si Victor nang sunod-sunod na mag-vibrate ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board, mula sa chairman. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang matapos ang hearing, isang aide ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay namumutla. "Sir, ang chairman ng Sandoval Group nasa linya po. Urgent daw po." Sinagot ni Victor ang tawag. "Victor," sabi ng boses sa kabang linya, walang anumang formalidad. "Anong kabalbalan itong nababalitaan ko tungkol sa pang-aabuso mo sa anak ni Elara?" Natigilan si Victor. "That's a private matter, Mr. Chairman." "Hindi na ito pribado kung apektado na ang interes ng kumpanya," sigaw ng chairman. "Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng protective trust na yan? We are calling an emergency board meeting tomorrow, and you better have a damn good explanation." Click. Nakatayo si Victor sa gitna ng pasilyo ng Senado. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang gumuho ang lupang kanyang tinatapakan. Samantala, sa mansyon, nakatanggap si Celestine ng isang package. Palihim itong ipinasok ni Manang Elena sa kanyang kwarto. Sa loob ay isang bagong smartphone na may naka-install ng secure messaging app, isang power bank, at isang set ng mga dokumento, ang kopya ng petisyon na inihain ni Alon. May isang mensahe si Alon sa secure app. "Bukas na ang laban. Papanoorin ni Amara ang buong bansa. Ikaw naman, haharapin mo ang mga taong kayang magpabagsak sa kanya. Huwag kang matakot. Kasama mo kami." Hinawakan ni Celestine ang bagong telepono. Ang malamig na metal nito ay parang isang sandata sa kanyang kamay. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa Cebu. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot.
Puno na ito ng apoy. Bukas na. Bukas na nila tatapusin ang lahat. Ang buong bansa ay nakatutok. Sa isang mainit na studio sa Maynila, nakaupo si Amara sa harap ng milyon-milyong manonood. Live, prime time. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Naniwala po ako, sabi niya, diretsong nakatingin sa kamera. Naniwala po ako sa pangako ng pag-ibig ng kapayapaan. Pero ang totoo po, hindi po ito pag-ibig. Isang bitag po ito. Isang kulungan na pinalamutian ng mga kasinungalingan. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pangako ni Dionisio, ang kontrata, ang unti-unting pagkontrol sa kanyang buhay, ang pagkasira ng kanyang pangalan sa media. Ang kanyang mga luha ay totoo, ang kanyang sakit ay totoo, at ang kanyang tapang ay nakakahawa. Sa kabilang banda ng screen, sa isang conference room sa Bonifacio Global City, nakaupo si Celestine sa gitna ng board of directors ng Sandoval Group. Sa kanyang tabi ay si Alon, kalmado at handa. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Victor, nagtatangkang panatilihin ang kanyang cool. Victor, matigas na tanong ng chairman ng board. Ayon sa affidavit ni Mrs. Celestine Navarro, meron kang pattern ng emotional at financial abuse. May ebidensya siya ng money laundering gamit ang kanyang pangalan. At ang pinakamahalaga, ginamit mo ang kanyang shares nang walang pahintulot na lumalabag sa trust clause na matagal nang inilatag ni Doña Elara. Nanginig ang labi ni Victor. Mga kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ang asawa ko para sirain ako. Ito ay isang pampulitikang atake. Ngumiti si Celestine, isang nangiting hindi na puno ng takot. Mayroon akong audio recordings, Victor, sabi niya, at inilabas ang kanyang smartphone. Mga recording ng iyong mga pagbabanta. Mga recording ng iyong pagmamalaki sa iyong mga illegal na transaksyon. At higit sa lahat, ang recording mo ng pagbabanta sa buhay ng ating mga anak. Napatahimik ang buong silid. Namutla ang mukha ni Victor. In-play ni Celestine ang isang clip. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa silid. Wala kang karapatan. Hawak ko ang lahat. Hawak ko ang mga anak mo. Pag hindi ka sumunod, mawawala sa iyo ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Mr. Navarro, sabi ng chairman, ang boses ay puno ng awtoridad. Suspendido ka sa lahat ng posisyon na hawak mo sa Sandoval Group. Ang shares na nasa ilalim ng iyong pangalan ay automatikong ililipat sa Sandoval Women's Foundation na si Mika Celestine Navarro ang mamumuno. Agad. Nakatayo si Victor. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng sili. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa akin. Ako ang congressman. Makapangyarihan ako. Hindi ka na, sabi ni Alon, kalmado ngunit may diin. Dahil ang kapangyarihan ay hindi sa posisyon, nasa katotohanan. Samantala, sa telebisyon, patuloy ang interview ni Amara. Sa dulo ng kanyang kwento, naglabasan ang mga tao na tumestigo, mga dating empleyado ni Dionisio, mga dating biktima ng kanyang panloloko, ang isang dating kasosyo na halos nasira ang buhay. Ang lahat ng ito ay sabay-sabay na nangyayari. Ang pagbagsak ng dalawang haligi ng Fraternitas Imperium. Nang gabing iyon, isang emergency press conference ang ipinatawag nina Congressman Victor Navarro at Mr. Dionisio Aragon. Nagkasundo silang sabay na maglabas ng pahayag, sabay na pabulaanan ang lahat ng akusasyon para ipakita ang kanilang pagkakaisa at kapangyarihan. Mga kasinungalingan po ang lahat ng naririnig ninyo. Sigaw ni Victor sa mga reporters. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ay isang demolition job ng aking mga kalaban sa politika. At ako naman po, dagdag ni Dionisio, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ang mga paratang laban sa akin ay walang basihan. Ginagamit lang nila ang pangalan ko para sirain ang aking kumpanya. Libo-libong flash ng kamera ang sumalubong sa kanilang bawat salita. Ngunit bago pa man sila matapos magsalita,
Isang bagay ang nangyari. Mula sa likuran ng entablado, sumugod ang mga pulis, mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Congressman Victor Navarro, sigaw ng isang opisyal, "You are under arrest for multiple counts of money laundering, abuse of authority, and grave threats." Mr. Dionisio Aragon, sabi ng isa pa, "You are under arrest for syndicated estafa, coercion, and violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act." Hindi makapagsalita sina Victor at Dionisio. Ang kanilang mga mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlilisik sa pagkabigla. Ang mga reporters ay nagkagulo. Mga tanong, mga flash, mga sigaw. Walang pagpipilian ng dalawa, kundi ang magpaimpas. Habang kinukulungan sila ng mga pulis, ang huling imahe na nakita ng buong bansa ay ang kanilang mga mukha. Mga mukha ng mga taong nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Sa likuran ng mga kamera, tahimik na nakatayo sina Amara at Celestine, magkatabi. Hawak ang kamay ng isa't isa. Hindi sila nagsalita, hindi na kailangan. Nagkatinginan lang sila. At sa kanilang mga mata, ang nakita nila ay hindi paghihiganti, kundi kalayaan. At sa wakas, isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok ng laban ay dahan-dahang humupa. Inilalantad ang isang bagong tanawin. Si Victor Navarro at Dionisio Aragon ay nahaharap sa mahabang proseso ng paglilitis. Ang kanilang Fraternitas Imperium ay nabuwag. Ang mga miyembro nito ay isa-isang nahaharap sa batas dahil sa mga taon ng katiwalian. Ang katotohanan ay may kapangyarihan. Para kina Amara at Celestine, ito ay isang panahon ng paghilom. Sa isang maaliwalas na gabi sa Manila, bumalik si Amara sa entablado. Hindi sa isang maliit na bar, hindi rin sa isang event na kontrolado ng kung sino. Ito ang kanyang sariling concert sa isang puno ng tao na concert hall. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga tagahanga ay sumisigaw. "Magandang gabi, Maynila." Bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang gabing ito ay para sa lahat ng mga boses na pinatahimik at sa lahat ng mga puso na nakahanap ng tapang upang muling kumanta. Kinanta niya ang kanyang bagong single, ang awit na dating walang pamagat. Ngayon ay tinatawag na Malayang Ibon. Free Bird. Ang bawat nota ay puno ng emosyon ng paglalakbay na kanyang pinagdaanan. Hindi na ito kanta ng sakit, kundi kanta ng paglaya. Sa audience, nakaupo si Celestine kasama ang kanyang mga anak na sina Miguel at Sofia. Maganda siya, matatag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang pinapanood ang kaibigan. Ang mga bata ay masayang kumakanta kasama ang audience, hindi na sila hawak ni Victor, kundi nasa pangangalaga na ng kanilang ina. Matapos ang concert, nagkita sina Amara at Celestine sa backstage. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. "Nagtagumpay ka, Amara," bulong ni Celestine. Ngumiti si Amara. "Nagtagumpay tayo, Celestine." Ilang linggo matapos ang concert, formal na inilunsad ni Celestine ang Elara Sandoval Women's Foundation. Ang pundasyong ito, na pinangalanan bilang pagpupugay sa kanyang yumaong ina, ay nakatuon sa pagbibigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Sa press conference para sa launching, nakatayo si Celestine sa harap ng mga reporters. Ngayon ay may kumpiyansa at awtoridad. Ang bawat kababaihan ay may karapatang mabuhay ng malaya, walang takot at may dignidad. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang pundasyong ito ay hindi lang magiging kanlungan para sa kanila. Ito ay magiging plataporma upang ang kanilang mga boses ay marinig. Dahil ang tahimik na pagdurusa ay hindi pagmamahal, ito ay pambubusabos. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Alon, nakangiti. Ang kanyang career ay umakyat at ang kanyang law firm ay lumaki. Ngunit higit sa lahat, nakamit niya ang hustisya na matagal nang ipinaglaban ng kanyang ama.
Ipinagmamalaki ka ng tatay mo, sabi niya kay Celestine. Ipinagmamalaki ka rin niya, Alon, sagot nito. Nang gabing iyon, nagkita sina Amara at Celestine sa isang tahimik na restaurant. Ang kanilang dating mga kwento ng pighati ay napalitan na ng mga kwento ng tagumpay at pag-asa. Alam mo, Cels, sabi ni Amara habang umiinom ng tsa. Dati, akala ko, ang lakas ng babae ay nasa kakayahan nating magtiis, ang kakayahan nating manahimik, ang kakayahan nating magsakripisyo. Tumango si Celestine. Pareho tayo. Akala ko, yan ang pagmamahal, ang maging isang mabuting asawa, kahit masakit. Nagkatinginan sila. Pero ang totoo, sabi ni Amara, ang lakas pala natin ay nasa kakayahan nating tumayo. Ang kakayahan nating pumili. Ang kakayahan nating palayain ang ating sarili mula sa mga pag-ibig na naglason sa atin. Ngumiti si Celestine, at ang kakayahan nating hanapin ang isa't isa. Dahil sa dulo, hindi tayo nag-iisa. Sa pagtatapos ng gabi, naglakad sila sa kalye. Ang mga braso ay magkaakbay. Hindi na sila mga biktima. Sila ay mga survivors. Sila ay mga mandirigma. Tumingin sila sa bituin na kalangitan. Ang hinaharap ay hindi na puno ng takot. Puno na ito ng walang hanggang posibilidad. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi na sa pagtitiis, kundi sa pagpili na tumayo, piliin ang sarili, at palayain ang sarili mula sa nakalalasong pag-ibig. At sa gitna ng pagpalakpak ng komunidad na kanilang tinulungan, pinatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak na nagpapalaya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Celestine, dalawang babaeng naglakbay sa dilim upang hanapin ang kanilang sariling liwanag. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagluha at sa bawat pagbangon ni na Amara at Celestine, taos puso po kaming nagpapasalamat. Bilang inyong manunulat, isang malaking karangalan ang ibahagi ang paglalakbay na ito sa inyo. Habang binubuo ko ang kanilang mga karanasan, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at higit sa lahat, ang nag-aalab na apoy ng memory ng kanilang tapang. Naging inspirasyon po ang kanilang kwento, hindi lang sa akin, kundi sanay sa inyo rin. Hangarin namin na sa pamamagitan ng ang perpektong kasinungalingan ay naiparamdam namin sa inyo ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, ang lakas ng pagkakaisa ng mga kababaihan, at ang di matatawarang halaga ng katotohanan. Naway magsilbing paalala ang kanilang paghilom na kahit gaano man kalalim ang sugat at kahit gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging may pag-asa. Laging mayroong pagkakataon upang bumangon, pumili ng sarili at lumaya mula sa anumang bagay na nagtatangkang kumulong sa atin. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at walang sawang suporta. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang siyang nagbibigay buhay sa bawat pahina. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.